Hello guys. Hello mga kakigol. Ito na yung napulot na yung natin ngayong araw na ito, Sabado, weekend guys. Itong tatlong Bose speakers, yan. Sinubukan na nating buksan at saka tingnan sa loob. Kasi medyo bago rin tayo sa ganito medyo high-end na speaker, no? Hindi ito yung mga speaker na nasa palengke lang. Okay, so yun pala dito pala sa gilid guys, pwede pala siyang buksan para ma-expose itong parang adjustment niya dito. Dito. So meron pala siyang 8 ohms. Tapos 8 ohms. Tapos mayroon siyang 100 volts. Mayroon siyang 100 watts. Tapos merong no connection, tapos merong 50 watts, 100 volts. Yan 50 watts. Ang ibig sabihin pala nito guys, no? Dito, ang setting niya ngayon sa parang default setting niya ngayon is naka 8 ohms siya, no? Then ang pag i-select mo siya dito sa 100 watts no connection, meaning nakita nyo yung level sa baba dito sa may arrow na dyan natin i-set yung kung ano man yung ano natin dito, ang choices natin dito sa ano niya, sa knob niya, control knob is nakalagay dyan 70 volts, 100 volts. So yung 70 volts na parang naka-highlight, naka-emphasize 70 volts. So 100 watts yan, ibig sabihin ito rin yung katumbas niya dito sa taas, no, 100 watts. Then yung 100 volts no connection, siguro yan ang ibig sabihin niya. Then dito, pag dito tayo 50 watts, yung sa 70 volts, 100 watts sa 100 volts. Then, ito, 25 watts, then 50 watts sa 100 volts. Then, dito is 12.5 watts for 70 volts, then 25 watts, 100 volts. O ito, hindi ko pa maintindihan tong 70 and 100 volts. Hindi naman pala yan siya supply, no? Na supply voltage. Parang hindi naman siya pala ibig sabihin nun. Now, mayroon pa siya ditong last setting niya is no connection. Pero yung default niya kanina is naka 8 ohms. So ngayon, para makita natin sa loob, itong isa binuksan natin. Ito yung sa loob niya, ito yung base, parang base niya kumbaga, no? Nakita niyo naman kung ano kaganda ang speaker, guys. Malikabok lang. Yan. Tingnan niyo dito sa likod. Yan. Yan siya kaganda yan. Tapos sa loob, sinilip natin. Mayroon siyang parang dividing network yon. Hindi kasi natin ito mabukas, parang nakadikit siya, no? Although tinanggal natin yung mga bolts sa corner at sa gilid, hindi talaga siya mahatak palabas na ma-expose, parang nakadikit siya eh. Pero mayroon siya doong parang dividing network yata yan. Tapos may fuse, parang may fuse pa siya doon. Okay? Then doon sa kabilang side doon, parang may circuit board pa siya doon. Hindi na masilip na doon na side. Yung nakakonect siguro itong parang control niya, no? Yung selector niya. Now, tiningnan natin kung magkano ang ganitong speaker, guys, no? Magkano? Tingnan natin dito sa online. Okay? Then, nakita ko yung manual niya. Ito. Pero, ano kasi,
May English pero mayroon siyang French ba yan or what? So pero yung connection niya, nakita dito, so dito transformer top settings. So may transformer talaga siya dapat, pero pag sinet up mo siya dito sa pag sinet up mo siya dito sa ito, pag gumamit ka ng ganitong mga settings, itong 100 watts at 50 watts ganyan, dito, ito, nag-refer yan dito sa 70 at saka 100 volts. So, pero kung naka 8 ohms ka lang, parang same as normal speaker siya, pag naka 8 ohms yung setting mo dito. Kasi lahat sila, ito naka 8 ohms din yan, ito naka 8 ohms din. Tapos, ito yung manual niya. Ano lang yung language kasi, halo-halo. Pero, tingnan natin guys kung yan siya guys, kung magkano ang price. Okay? Ito sa Google. Bosch DS yan, 100 is a price. Dito guys, dito kung sa AB guys is nakalagay dyan sa AB is approximately $319 Canadian dollars, plus may shipping pa na 132. So aabot siya, yung isang piraso lang guys aabot siya ng 300 ng mga 400, nasa around 450, mga 450 plus, medyo plus 450 plus. Now kung dito naman sa comgear.com, ayan yung price guys, $395, naka-sale pa yan, kaso out of stock, pag bumili ka ng dalawa, makakasave ka ng 1%, so $393 each. Ito, buy 2 for $393 each. So, yung napulot natin guys, 3 piraso yan guys. Andun pa yung isa guys, nakalapag. So, just imagine mo yung presyo na yan. Pag sa piso yan, nasa around 16,000 each. So, itong 3 na napulot natin is 16,000 times 3. Nasa 48,000. Yung 3 guys, just imagine. Yun. Tapos, ito ring napulot natin na Kenwood. Yan, tinisting natin. Kinunik natin itong isa. Naka 8 ohms lang siya, so parang normal. Ayan, naka-normal connection lang siya, nakasit siya sa 8 ohms. Yan, sa 8 ohms. Yung setting natin dito. Naka 8 ohms. Subukan natin i-volume, guys. Yan, guys.
916-872-0973. Is this what you're going to be playing from now on? Ano tayo na music, guys? Ayan. Yung tuning nito. Ayan na. Ayan siya, guys. Hindi tayo makapalakas, guys. Magagalit ang kapitbahay. Ano tayo ng magandang FM? Ano yung ano nito? Mali. Hindi natin kabisado to, guys. Ito pala. Yan. Ayan siya, guys, oh. So, yan yung tunog niya, guys, no? Yan. Ito yung isa. So, ito yung Kenwood natin na amplifier. Yan. Sino kaya ang makatanggap nito, guys? Yan. Ito yung likod niya ng Kenwood amplifier natin. Yan. So, ganda to, guys, sa ano, sa loob ng bahay na naka full volume. Tapos yung music mo is disco music. Di kayo mga heavy rock, mga metal music, no? Talagang mahina, guys, no? Mahina. Naka minus 50 lang yung sound. So, yun lang muna, guys. Yun lang yung pulot natin ngayong Sabado. Ayan. Sino kaya makakatanggap nitong Kenwood na amplifier natin? Ayan. Very condition. Use but condition, guys. Walang problema. Original. Okay? Hindi Kenwood sa palengke ito, guys. Original to. So, tuloy-tuloy lang, guys. Sino kaya ang gusto nito? May gusto? Or sino ang swerteng makakuha nito, guys? So, dagdagan na naman yung pa-premium natin yan. So, para sa inyo lahat yan, guys. Hindi ko kailangan itong mga ganito, guys, no? Sobra ng dami. Okay? So, good luck na lang sa ma-mention natin this weekend. Alright?